Ngayong weekend, umabot na tayo sa isang mahalagang punto sa digmaan. Posibleng sa loob ng ilang oras o bukas ay marating na natin ang puntong wala nang balikan. Nagbanta si Donald Trump sa mga Iranian na sa Martes kung tatanggi pa rin ang mga Iranian na buksan ang Strait of Hormuz, sisirain ng mga Amerikano ang mga power plant, tulay at universidad ng Iran. Sa madaling salita, sisimulan ng mga Amerikano ang pag-atake sa mga kritikal na infrastrukturang sibil na magpipilit sa mga Iranian na gumantinang matindi laban sa GCC, sa mga oil field, sa mga desalination plant, at sa mga universidad din. Mangangahulugan ito na mawawala sa mundo ang 20% ng supply ng enerhiya nito. Magiging isang sakuna ito para sa pandaigdigang ekonomiya. Mawawala ng industriya ang mundo at magdudulat ito ng pandaigdigang tagutom bukod sa iba pang mga problema. Sa susunod na ilang oras o sa susunod na araw, maaari nating marating ang puntong wala nang balikan sa digmaang ito. Sana ay nagbabanta lang si Trump dahil kilala na siyang nagbibiro noon. Sa katunayan, marami na siyang ibinigay na ultimatum sa Iran noon. Pagkatapos ay parang umatras din siya. Palaging naduduwag si Trump at sinasabi niyang, alam niyo ba? Sinabi kong isang araw, pero bibigyan ko na lang kayo ng isang linggo sa halip. Pero sa pagkakataong ito, gusto kong ipakita sa inyo na magkaiba na ito. Gusto kong ipakita sa inyo na ngayong weekend ay todo bigay na ang mga Amerikano, naglunsad sila ng ground invasion. Nabigo ito. At sa halip na sabihing baka hindi natin kayang talunin ang Iran at makipagnegosasyon na lang para sa kapayapaan, ang gagawin ng mga Amerikano ay itutodo na nila ngayon at maglulunsad ng isang ganap na ground invasion na tinatawag na national draft at hindi na muling magiging katulad ng dati ang mundo. Ito ay isang tweet na ipinadala ni Donald Trump sa mga Iranian kung saan tinawag niya silang mga baliw. At sinabi niyang purihin ang Allah. Kaya maraming tao ang nag-iisip na nawawala na siya sa sarili. Malinaw, nagalit siya sa mga Iranian. Ang mga Amerikano at ang mga Israeli ay patuloy na nagpapaigting ng mga atake laban sa mga sibilyang target sa Iran. Iniutos si Trump ang pagwasak sa pinakamalaking tulay ng Iran. Itinuturing itong isang war crime dahil hindi dapat tinatarget ang mga sibilyang infrastruktura. Ngayon, maaari mong sabihin ito ay dual use. Ibig sabihin ay ginagamit din ito ng militar, pero lahat naman ay dual use. Dahil gumagamit din ang militar ng tubig, gumagamit din sila ng kuryente at ang kanilang mga anak ay nag-aaral din sa universidad. May malaking takot ngayon na nasa puntong wala nang balikan na tayo. At ang mga Iranian mismo ay nangakong magsisimula na ring umatake sa mga universidad sa GCC bilang ganti. Kung sisirain ni Trump ang mga power plant ng Iran, magiging mapanira ito para sa ekonomiya ng Iran. May balita ngayon na nag-oorganisa ang Iran ng isang protesta kung saan hinihiling sa mga kabataan na pumunta sa mga power plant at bumuo ng human chain para kung dumating ang mga jet para sirain ang mga power plant, madadamay din sila. May mga nag-iisip na sinusubukan ng mga Iranian na tapatan ang banta ni Trump. Hindi yun magandang ideya dahil sa unang araw pa lang ng digmaan, nakapatay na ang mga Amerikano ng 168 batang babae sa paaralan sa Timog Iran. Ipinapakita nito na ang mga Amerikano at ang mga Israeli ay hindi talaga nagpapahalaga sa buhay ng tao. Pero sa paggawa nito, kung talagang sisirain ng mga Amerikano ang mga power plant at makakapatay sila ng maraming kabataan sa proseso, ang gagawin nito ay pag-iisahin ang bansa para sa isang ganap na digmaan. Ang mahalagang maunawaan ay sa buong digmaang ito, mayroong iba't ibang panig sa Iran. Ang ilan, tulad ng Islamic Revolutionary Guard, ay gustong magkaroon ng ganap na digmaan. Pero mayroon ding ilan na nag-aalala tungkol sa pinsala sa ekonomiya dahil sa digmaang ito. Nag-aalala rin sila tungkol sa pagbibigay ng sobrang kapangyarihan sa militar. Pero kung aatakehin ni Donald Trump ang mga power plant na ito, papasok ang mga Iranian sa isang malawakang digmaan. Magiging determinado silang wasakin ang presensya ng militar ng Amerika sa Middle East, pati na rin ang ekonomiya ng mundo. At sa kasamaang palad,
tila walang pakialam ang mga Amerikano at ang mga Shia dahil determinado silang wasakin ang Iran bilang bansang may kakayahang tumayo sa sarili. Nakikita na natin ngayon ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Kaya kung nasa red zone kayo, ibig sabihin ay nakaranas na kayo ng malaking pagtaas ng presyo. Kung nasa red zone kayo, tulad ng Amerika at Australia, nakita na nila ang sobrang pagtaas ng presyo. Ang China at Europe ay nakaranas din ito. Simula pa lamang ito. Maaari nating asahan na tataas ang presyo ng gas ng husto na halos magpabagsak sa industriya ng sibil na abyasyon na ang ibig sabihin ay sa hinaharap. Kung gusto ninyong sumakay ng eroplano, baka maging 10 beses na mas mahal ito kaysa ngayon. At ito ay mangyayari ng napakabilis. Pero muli, ang pangunahing issue at kailangan ko itong bigyang diin ay hindi ang gasolina. Ang pangunahing issue ay ang pataba o fertilizer. Mahalaga ang fertilizer dahil kailangan nyo ito para makapagpalaki ng pagkain. At nasa panahon tayo ng pagtatanim. Maaaring hindi nyo ito alam, pero dahil sa fertilizer, kaya natin nasusuportahan ang 8 bilyong tao sa mundo. Kung wala tayong access sa fertilizer, makakapagpalaki lang tayo ng sapat na pagkain para sa 1 hanggang 2 bilyong tao. At sa kasamaang palad, ibig sabihin ito ay maraming tao sa Africa at bahagi ng South Asia ang magugutom hanggang sa mamatay. Kaya ang pangunahing ikinababahala ay taggutom, hindi ang mga tiket sa eroplano. Sige, ituloy natin. Habang nagpapatuloy ang digmaang ito, kailangan nating mapagtanto na ito ay isang pandaigdigang digmaan. Gumamit ang mga Ukrainian na mga drone para atakihin at wasakin ang isang oil terminal sa Russia. Ibig sabihin nito, 40% ng oil exports ng Russia ay nawala na. Ang nangyayari ay hindi lang sarado ang mga ruta, kundi inaatake rin ng mga Amerikano ang langis ng Russia. May mga drone strikes sa mga terminal, pero mayroon ding hindi nyo nakikita sa balita isang naval blockade. Kaya kung isa kang Russian oil tanker at nahuli ka ng mga Amerikano, kukunin nila ang iyong langis. Itinuturing itong piracy. Sa madaling salita, ang dating strategiya ng Amerika ay dahil sila ang global reserve currency, hinikayat nila ang pandaigdigang kalakalan. Pero ngayong naghihirap ang kanilang ekonomiya, ang plano nila ay kontrolin na lang ang mga ruta sa dagat. Iyan ang strategiya ng Amerika. Sa hinaharap, may mahalagang balita rin mula sa Germany. Kung ikaw ay isang lalaking German na wala pang 45 taong gulang mula 17 hanggang 45, hindi ka pinapayagang umalis ng bansa ng higit sa 3 buwan nang walang pahintulot mula sa hukbo. Ito ay hudyat ng isang national draft. At bakit ito ginagawa ng Germany? Dahil ang Germany ay isang industrial na bansa. At kung mawawala ang supply ng enerhiya mula sa Russia at mula sa GCC, walang ibang pagpipilian ang Germany kundi ang muling palakasin ang kanilang militar at gumawa ng sarili nilang supply ng enerhiya. Kaya kailang makipagdigma ng Germany. Wala silang ibang magagawa rito. Ngayon, pag-usapan naman natin ng madalian kung ano ang mangyayari sa susunod na taon. Gaya ng sinabi ko kanina, ang United States ang dating global reserve currency at ibig sabihin nito ay sa bawat transaksyon ginagamit ang US dollar, maaari silang maningil ng buwis dahil kaya nilang palubuhin ang halaga ng US dollar. Pero ngayong pinipili na ng mga tao na huwag nang gumamit ng US dollar halimbawa sa China, mas bumibili na ang mga tao ng ginto at gumagamit na ng ibang mga pera. Kailangang baguhin ng Amerika ang kanilang estratehiya para mapanatili ang kanilang imperyo. Sa ngayon, ang pangunahing pinagmumulan ng kapangyarihan ng Amerika ay ang kakayahan nitong kontrolin ang mga ruta sa dagat. Malinaw ba? Dahil meron silang mga base militar sa buong mundo. Kaya ang mga kulay pula ay ang mga lugar na may mga base ng US. At dati ay ginagamit nila ang mga baseng ito para mapanatili ang pandaigdigang kalakalan. Pero dahil pinipili na ng ibang bansa na humiwalay sa inyong sistema
ang inyong option at estratiya ngayon ay harangan sila, di ba? Maaaring mapatupad ng blockade, gutumin sila sa mga resources na magpipilit sa kanila na magmakaawa sa inyo para sa access sa kalakalan. Kaya naman, mula sa isang estratehiya kung saan ginagarantiyahan ng Amerika ang pandaigdigang kalakalan, naging parang isang mafia state na sila ngayon na parang mga pirata na nagpapahintulot sa inyo na gumamit ng mga ruta sa dagat at nagbibigay ng access sa kalakalan. Naiintindihan ba? At maniwala man kayo o hindi naman talaga kailangang magtrabaho ng husto ang Amerika para makontrol ang kalakalan sa buong mundo. Kailangan lang nilang kontrolin ang ilang partikular na kalakalan o ang tinatawag na mga choke point. Ang Panama Canal ay isang halimbawa ng choke point at iyan ang dahilan kung bakit halos isang ikatlo ng Navy ng Amerika ay nakadeploy sa Caribbean ngayon. Ang pangunahing layunin nito ay harangan ang kalakalan sa Western Hemisphere, kaya kung ikaw ay China, Japan o South Korea at gusto mong makakuha ng mga resources mula sa Western Hemisphere, kailangan mo ng pahintulot mula sa gobyerno ng US. At ang halimbawa nito, syempre, ay ang Venezuela kung saan tinanggal nila ang presidente at ngayon ay mayroon na silang blockade sa bansa. Kaya naman ang gobyerno ng Venezuela ay napaka-cooperative na. Halos sobra na sila sa pagiging masunurin. At ang maaari nating asahan susunod ay ang pagpapakita ni Trump ng autoridad sa Greenland. Bakit? Dahil ito ang Arctic choke point na nagbibigay sa inyo ng access sa Canada at maging sa Europa. Inaasahan din natin na gagawa ang Amerika ng choke point sa Strait of Hormuz. Sa ngayon, ang issue ay ang mga Iranian ang may control sa strait. Pero maaari ring piliin ng mga Amerikano na i-blockade ang daanang ito. Malinaw ba? Ang pangunahing choke point sa mundo, syempre, ay ang tinatawag na Strait of Malacca. Bakit? Dahil dito kumukuha ang China ng karamihan sa kanilang resources mula sa Africa at Middle East. Dumadaan ito sa napakaliit na choke point na ito at sa kasamaang palad, maraming base militar ang US sa lugar na ito. Kaya hanggat kayang panatilihin ng Amerika ang tatlong malalaking choke point na ito, ang Panama Canal, ang Middle East at Malacca, at pati na rin ang Greenland, makokontrol ng Amerika ang access sa dagat, ang access sa kalakalan, at ang nabigasyon sa karagatan. Makokontrol nila ang lahat ng ito. Kaya ang mangyayari ay ito. Ang malaking kaganapan ngayong taon at sa mga susunod pa ay ang pag-militarize ng Russia sa kanilang shuttle fleet. Mayroong Channel Fleet ang Russia na may humigit kumulang 1,000 barko. Maglalagay sila ng mga mercenary sa mga barkong ito at magsisimulang makipag-engganyo sa Amerika sa mga karagatan. Ang layunin ay hindi para talunin ang Navy ng Amerika. Hindi nyo magagawa iyon. Ang punto ay gumawa ng isang war of attrition kung saan alam nyo na mahihirapan ang mga Amerikano na muling itayo ang mga barkong ito, lalo na't medyo luma na ang mga ito at pagod na rin ang mga tripulante. Kaya pipilitin nyo lang silang makipagyera at sa paglipas ng panahon, hihina ang kapasidad ng hukbong dagat ng Estados Unidos. Ito ay isang bagay na dapat abangan sa susunod na 1 o 2 taon. Magkakaroon ng mga hidwaan sa dagat na lilitaw sa pagitan ng Russia at Estados Unidos. At tatanungin nyo ang inyong sarili. Paano naman ang China? Dahil ang China ang pangunahing nakikinabang sa kalakalan sa karagatan at gagawin ng China ang nakagawian nito. Na ang ibig sabihin ay susubukan nilang makipagnegosasyon sa pagitan ng Russia at Amerika, susubukang balansehin ang dalawa, at sisikaping makamit ang kapayapaan sa kanilang dalawa. Malinaw ba? At madalas, ang ibig sabihin niyan ay ang pagbabayad sa dalawang panig, ang pagbabayad sa mga Ruso, at ang pagbabayad sa mga Amerikano. At iyan ang nangyari noong Mayo nang bumisita si Trump sa China, di ba? Pag-uusapan pa natin yan ng mas malalim mamaya. Ngayon, ang malaking balita ngayong weekend at ang gusto kong pagtuunan ng pansin sa natitirang bahagi ng lecture ay ang sinabi ng mga Amerikano na isa sa kanilang mga jet na tinatawag na F-15
Ang eroplanong ito ay nagkakahalaga ng halos 90 milyong dolyar. Nabagsak ito niya sa madaling salita, sa lugar na ito mismo. At may tatanong ninyo sa inyong sarili, kung ang mga Amerikano ang may kontrol sa himpapawid laban sa Iran, paano nagawang pabagsakin ng mga Iranian ang isang eroplano? At ito ang sagot. Ang US Air Force ay hindi idinisenyo para sa isang matagalang digmaan. Idinisenyo lang ito para lumaban sa loob ng pinakamatagal na ang 2 linggo. Kung lalaban ka ng masyadong matagal, magkakaroon ka ng mga partikular na problema. Ang isang issue ay ang maintenance. Napakamahal ng mga eroplanong ito at kailangan ng matinding maintenance. Pero kung masyado silang madalas lumipad o kung sobra ang trabaho nila, naluluma at nasisira ang mga ito dahil sa wear and tear. Ang isa pang issue ay ang pagkapagod o fatigue kung saan ang mga piloto ay pinagtatrabaho ng husto kaya napapagod sila at nagiging kampante. Ngayon, ang huling bagay ay ang katatagan ng mga Iranian. Ang ibig sabihin lang nito ay habang binobomba mo ang mga Iranian, kailangang humanap ng paraan ang mga Iranian para makaganti sa inyo. Hindi talaga gumagana ang kanilang mga radar system. Kaya ang ginagamit nila ay mga heat-seeking missile. Sa halip na subukang alamin kung nasaan ka, magpapalipad lang sila ng mga missile sa ere at aasa na makukuha nito ang init ng makina mo para pabagsakin ka. Kaya sa paglipas ng panahon, ang ibig sabihin nito ay habang tumatagal ang digmaan, kung ipipilit mong lumaban sa himpapawid, mas marami kang mawawalang eroplano habang napapagod ang iyong mga piloto. Habang lumilitaw ang mga issue sa maintenance at habang nagiging mas malikhain ang mga Iranian sa kanilang pagtugon. May isang pilotong nabagsak at 2 piloto ang nakapag-eject ng ligtas mula sa kanilang eroplano. Ngayon, patakaran ng militar ng Amerika na walang sinumang sundalo ang iiwan. At ang mga Amerikano ay isa sa iilang militar na talagang gumagawa nito kung saan kahit nasa likod ka ng linya ng kaaway, susubukan ka nilang iligtas. At gumugugol sila ng maraming taon sa pag-iensayo sa iyo kung paano makakatakas sa mga kaaway. Gagamit sila ng maraming resources para lang subukang iligtas ka. At ang propaganda rito ay para ipakita kung gaano pinahahalagahan ng mga Amerikano ang buhay ng tao. At ito ay isang bagay na ipinagmamalaki nila. Pero ang isa pang dahilan kung bakit ito ginagawa ng mga Amerikano ay para sa optics, kung saan naniniwala ang mga Amerikano na ang kanilang militar ay hindi matatalo at gumagastos sila ng malaking pera at resources para malikha ang imaheng ito, ang aura na tila hindi sila tinatablan at hindi sila matatalo. Kaya kung mahuhuli ng mga Iranian ang isang piloto at maipakikita siya sa Iranian TV, ito ay isang malaking panalo sa propaganda para sa mga Iranian. Ibig sabihin nito, gagawin ng mga Amerikano ang lahat para iligtas ka. Pero kung hindi ka nila mailigtas at may panganib na mahuli ka ng kaaway, mas gugustuhin pa nilang mamatay ka na lang dahil hindi nila kayang matalo sa digmaang ito ng propaganda. Para sa mga Amerikano, ang lahat ay tungkol sa optics. At tulad ng ipakikita ko sa inyo mamaya, magiging malaking issue ito sa digmaang ito habang tumatagal. Maraming issue sa kwentong ibinibigay sa atin. Sinabi ng mga Amerikano na matagumpay nilang nailikas ang 2 piloto. Nailigtas nila ang 2 piloto. Pero ito ang problema. Ang issue ay alam natin ang mga Amerikano ay gumawa ng isang pansamantalang landing strip o isang maliit na airport na may layong 200 kilometro mula sa lugar kung saan talaga nabagsak ang mga piloto. Kaya kailangan niyang maglakad ng napakalayo para makarating sa landing strip. Bukod doon, sugatan din siya. Ibig kong sabihin, nabali ang kanyang bukong-bukong o kung ano paman. Napakahirap gawin niyon. Sinusubukan din niyang iwasan ang paghuli ng mga kalaban. Kaya naman, hindi talaga makatwiran ang kwentong ito. At bakit nagdesisyon ang mga Amerikano na gumawa ng landing strip dito imbes na sa mas malapit na lugar? At bakit kailangan ng 155 na eroplano para sa operasyong ito? Hindi ba
Mas mabuting isa o dalawa na lang para maiwasan ang putok ng mga kalaban. Napakakaiba ng kwentong ito, pero lalo pa itong nagiging kakatwa. Lumalabas na gumastos ang mga Amerikano ng maraming resources para iligtas ang piloto. Inabot ito ng portolong oras at gumawa ang CIA ng maraming panggulo habang gumagastos ang mga Amerikano ng malaking halaga para iligtas ang lalaki habang sinusubukan naman siyang hulihin ng mga Iranian. At nagresulta ito sa pagkawasak ng mga napakamahal na eroplanong Amerikano. Ang mga ito ay tinatawag na C-130. Mga transport plane ang mga ito at nawasak sila sa rescue operation. Ngayon, ang bersyon ng mga Amerikano ay naipit ang mga eroplanong ito sa buhangin, hindi sila maka-take off. Kaya ang Delta Force, ang mga komando na sumusubok magligtas sa piloto, sila na mismo ang nagpasabog sa mga eroplano. At gaya na makikita ninyo, sa operasyong ito, maraming mamahaling eroplano ang nawala sa mga Amerikano. Ang pagtantiya ay nawalan ang mga Amerikano ng 3 milyong dolyar sa mga eroplano. At kahit sinasabi ng mga Amerikano na walang namatay sa rescue na ito, maaari nating asahan na may mga nasawi dahil maraming eroplano ang nawasak. Muli, napakamahal ng mga eroplanong ito. At sa buong digmaang ito, marami-raming eroplano na ang nawala sa mga Amerikano. Ang mga C-130 ay talagang napakamahal. Ito ang nag-udyok sa mga tao na questionin kung totoo ba ang naratibong ito o hindi. Ngayon, maaari mong sabihin na totoo ang kwentong ito. Maaari mong sabihin na ipinagmamalaki ng militar ng Amerika na wala silang iniiwang kasamahan, kaya gagawin nila ang lahat, kahit baligtarin pa ang mundo, para lang iligtas ang taong iyon. At iyon ay isang bagay na ipinagmamalaki ng mga Amerikano. Pero muli, may mga issue sa naratibong ito. Ito ay isang lalaking nagngangalang Arnon Petron at sa Twitter ay ipinaliwanag niya na hindi talaga makatwiran ang kwento. Ang unang bagay ay paano nabagsak ang isang American fighter jet sa Iran gayong sinabi ng mga Amerikano na kontrolado nila ang himpapawid sa bansang iyon. Ang isa pang issue ay ang Weapons Systems Officer ay isang colonel. Ang colonel ay isang napakataas na ranggo sa militar ng Amerika. Kaya, bakit siya lalahok sa operasyong ito? Napakakakaiban yun. At kahit na malubha siyang sugatan, ayon kay Trump, nakayanan pa rin niyang akyatin ang isang 7,000 talampakang mountain ridge at magtago sa isang kuweba sa kabundukan ng Zagros sa loob ng 48 oras sa kabila ng kanyang mga sugat. Bukod dito, hindi natin alam kung sino siya. Hindi pa siya kailanman nakikilala. Hindi siya kailanman na-interview ng media, na hindi karaniwan dahil kapag nailigtas mo ang isang tao, gagawin mo siyang sikat sa telebisyon, hindi ba? Kaya maraming issue sa kwentong ito. Emmer, maaari mo bang basahin ang buod? Bilang pagbubuod, ang mga anti-aircraft kagamitan na di umano ay hindi naman umiiral ang nagpabagsak sa isang F-15 at tila isang A-10 Warthog. Sa araw ding iyon, isang lalaking malubhang sugatan ang umakyat sa isang bundok na may taas na 2.1 kilometro. Sinakop ng US ang isang airfield na 200 milya sa loob ng bansang kaaway nito, malapit sa isa sa mga pinaka-estratehikong nuclear site nito at nagpadala ng daan-daang sundalo ng tila walang humahadlang. Nawalan ng 2 eroplano dahil sa buhangin at winasak ang sarili nilang mga helicopter. Nagpapakita ang mga video ng matitinding labanan at pag-ulan ng mga missile, pero wala kahit mutawang nasugatan. At ang lalaking nasa sentro ng lahat ng ito, walang nakakaalam kung sino siya. Ganap na hindi kilala. Walang mga larawan, pero sabi ni Trump ay ligtas siya at maayos ang kalagayan, pati na rin ang nailigtas na piloto ng A-10 Warthog na nananatiling hindi pinapangalanan. Okay, muli, ang kuwentong ito ay talagang walang saysay. Hindi natin maintindihan kung bakit kailangan nilang magtayo ng airport. Hindi natin maintindihan kung paano nasira ang mga eroplanong ito. At ang katotohanan ng walang mga nasawi ay talagang hindi kapani-paniwala. Okay,
Kaya marahil ay may iba pang nangyayari at ang mga tao sa internet ay naghihinala na ito ay isa palang nabigong ground invasion at ang misyon ay ang palihim na pumasok sa nuclear power plant ng Iran na matatagpuan sa lugar na iyon at nakawin ang enriched uranium ng Iran na kakailanganin nito para makagawa ng nuclear weapon. Okay? At sa paggawa nito, mawawalan ang mga Iranian ng kakayahang bumuo ng nuclear weapon at maaari kang magdeklara ng tagumpay. Okay? C. Ngayon, ano ang ebidensya para dito? Noong Marso 7, 2026, sa simula ng digmaang ito, isang mamamahayag na nagngangalang Barak Ravid ang sumulat ng isang artikulo sa Axios na isang media outlet na nakabase sa Washington na nagsasabing isinasaalang-alang ng US ang pagpapadala ng special forces para kumpiskahin ang nuclear stockpile ng Iran. Okay, ngayon, si Barak Ravid ay kilala sa Washington, D.C. dahil napakalapit niya sa mga Israeli. Siya mismo ay isang Israeli. Kaya naman, nakakakuha siya ng maraming impormasyon mula sa gobyerno. Okay, kaya mula noong Marso 7, may mga balita na magpapasok ang mga Amerikano ng Special Forces para nakawin ang uranium. Walang nagseryoso rito dahil napaka-absurdo nito. Seryoso ka bang magpapadala ng mga 100 tao sa gitna ng Iran at aasa na makakapuslit sila sa isang military base at mananakaw ang uranium na iyon at pagkatapos ay tatakas? Walang gagawa niyan. Okay? Kaya ang sabi ng lahat, pananakot lang ito. Disinformasyon lang ito. Okay? Walang naniwala rito. Hindi ko rin ito sineryoso noon. Pero isang linggo na ang nakalipas, ibinunyag ng Washington Post ang isang plano ng Pentagon na gawin mismo iyon. At ito ay isang napaka-detalyadong plano na kinasasangkutan ng daan-daan o libu-libong mga sundalo. Okay. At ang ideya ay magtayo ng isang landing strip malapit sa power plant para makapaglapag ng mga puwersa at mga kagamitan. Kaya ito ay isang napaka-detalyadong plano. Ang problema, nung una itong lumabas, muli, hindi ko ito sineryoso dahil napaka-imposible nito. Seryoso ka bang magtatayo ng sarili mong airport sa gitna ng Iran? At aasa na hindi ito mapapansin ng mga Iranian at maglalapag ka ng 1,000 sundalo sa gitna ng mga bundok kung saan pauulanan kanila ng mga missile. Wala talaga itong katuturan. Okay, pero sa kasamaang palad, kung titingnan mo lang ang nangyari nitong weekend, ito ang planong ginamit nila kung saan nagpadala sila ng 155 na aircraft para subukang gumawa ng landing strip. Nagpadala sila ng special forces. Ito ay eksaktong plano na iniulat ng Washington Post. Okay? Pero ang tanong ay, sandali lang. Ito ay isang top secret na planong militar. Paano ito nakuha ng Washington Post? Ang sagot ay dahil ipinapalagay natin na may ilang general na nagbigay nito sa kanila. See here. Si Peter Hegseth, ang Secretary of War ni Donald Trump, ay sinibak ang mga matataas na general ng militar. At hindi natin alam kung bakit. Walang ibinigay na dahilan, pero maaari nating hinalain na ito ang nangyari. Donald Trump asked the generals to come up with a plan to steal the uranium. And the generals are like, let's just humor him. Okay, let's come up with this stupid, insane plan that there's no way this guy would agree to. And then we'll forget about it. They present to Donald Trump, and Donald Trump's like, this is a brilliant plan. This is a great movie. Gawin na natin ito. Ang sabi ng mga general, nababaliw na siya. Siguradong yari na tayo rito. At tumanggi silang isagawa ito. Kaya ang sabi ni Peter Hegseth, sibak na kayo. At pagkatapos, inutusan ni Peter Hegseth ang mga bagong general na isagawa ang planong ito. Muli, hindi natin alam ang totoong nangyari. Hindi na natin malalaman kailanman. Pero ang mga ebidensya ay nagpapahiwatig na maaaring isa itong bigong ground invasion. Ang isa pang ebidensya na nagpapakitang isa itong bigong ground invasion na may layuning magnakaw ng uranium ay ang narecover ng mga Iranian na ID mula sa pinangyarihan ng krimen. At lumalabas
na ang babaeng ito ay eksperto sa nuclear technology, isang engineer. Bakit mo kakailanganin ng isang engineer na eksperto sa nuclear technology para lang magligtas ng isang piloto? Medyo kakaiba iyon. At nakagawa na ang mga Amerikano ng mga ganitong kalokohan noon. Noong 1980, isinagawa ng mga Amerikano ang tinatawag na Operation Eagle Claw. Ang ideya noon ay binihag ng mga Iranian ang mga Amerikanong hostage sa Tehran sa loob ng American Embassy. Kaya inaprubahan ni Pangulong Jimmy Carter ang isang rescue operation pero masyadong malaki ang Iran. Kaya ginawa nila, nagtayo ang militar ng Amerika ng isang foreign operating base sa disyerto sa pagitan ng Persian Gulf at Tehran. Paglapag nila sa base na iyon, nagkaroon ng sandstorm at maraming eroplano ang nasira at napagtanto nila na napakahirap palang magsagawa ng ganoong operasyon sa Iran. Kaya dapat na lang silang umuwi. Iyon ay noong 1980, noong matitino pa ang mga Amerikano. Sa kasamaang palad, hindi na sila matino ngayon. Noong Hunyo 3, pumasok ang mga Amerikano sa Venezuela at kinidnap ang kanilang Pangulong si Maduro na nagtapos sa alitan ng Venezuela at Amerika. Magandang palabas ito sa TV. Perpektong gumana ang plano. Ipinakita nito na hindi matatalo ang Delta Force. At sa kasamaang palad, naniniwala rito si Donald Trump. Naniniwala siya na dahil nagawa natin ito sa Venezuela, magagawa rin natin ito sa Iran. At ito ang nagpapaliwanag kung paano at bakit papayag si Donald Trump sa isang nakatutuwang plano na magtayo ng base militar ng Amerika sa gitna mismo ng teritoryo ng kaaway. Ang pangunahing mensahe rito ay kung sino man ang namumuno sa Amerika, si Donald Trump man o ibang tao, naniniwala sila na ang mahalaga lang ay ang itsura o ang optics. Iniisip nila na ang realidad ay parang isang pelikula sa Hollywood na kung maisusulat nila ng maayos ang script, magiging maganda ang kinalabasan ng pelikula. Isa itong digmaan tungkol sa optics sa halip na diskarte at sa kasamaang palad, ganito nalalaban sa giyera ang Amerika mula ngayon. Kaya pag-usapan natin kung ano ang kailangan para manalo sa isang digmaan. Kung nakikipaglaban ka sa isang giyera, ano ang tatlong bagay na dapat mong tingnan? May tatlong bagay lang. Una ay ang ekonomiya. Pangalawa ay ang organisasyon. Ang pangatlo ay ang lohistika. Ano ang ibig kong sabihin dito? Ang una ay ang pamamahala sa mga resources. Sa madaling salita, sinusubukan mong manalo sa giyera sa pinakamura at pinakamabilis na paraan. Sa kasamaang palad, sa ngayon, hindi ekonomiya ang pinagbabasehan ng mga Amerikano sa pakikipaglaban. Kung gagastos ka ng $300 milyong sa kagamitang militar para lang magligtas ng isang piloto, hindi mo mananalo ang giyerang ito. Kaya napakahalaga talaga ng ekonomiya. Pangalawa ay ang ideya ng organisasyon na siyang pagpapatupad ng diskarte. Mayroon kang diskarte at pagkatapos ay ipapatupad mo ito. At dito, ang talagang mahalaga ay habang mas simple ang diskarte, mas madali itong ipatupad. Gusto mong napakasimple ng diskarte dahil kailangan mo itong iorganisa at ipatupad. Kaya kung sinusubukan ninyong magtayo ng air base sa gitna ng Iran para makakuha ng uranium mula sa mga Iranian, hindi yan magandang organisasyon. Siguradong magdudulot yan ng problema sa inyo. Ang ikatlong issue ay logistics, na tumutukoy lamang sa supply. Supply, ang pagtiyak na ang inyong mga puwersa ay may kinakailangang kagamitan at mga resources upang epektibong lumaban sa digmaan. At sa ngayon, ang mga Amerikano ay hindi nababahala sa alinman sa mga isyong ito. Ekonomiya, organization, at logistics. Ngunit ito ang tatlong pangunahing issue na kailangan ninyong maunawaan kung gusto ninyong manalo sa isang digmaan. At sa kasamaang palad, sa ngayon, ang mga Amerikano ay masyadong nakatuon sa itsura at naratibo. Kaya naman,
Sa tingin ko ay matatalo ang mga Amerikano sa digmaang ito dahil ang mga Iranian ay talagang lumalaban sa isang totoong digmaan kung saan sinusubukan nilang manalo sa pinakamurang paraan hanggat maaari habang nagpapatupad ng isang napakasimpleng estratehiya na nagbibigay daan para sa maayos na organisasyon at sinusubukan nilang panatilihin ang logistics. Ang mga Amerikano naman ay sinusubukan lang manalo sa digmaan sa paraang parang sa Hollywood at magdudulot ito ng sakuna sa maikli at mahabang panahon. Kaya ang tanong ay bakit ganito ang mga Amerikano? At sa kasamaang palad, ang sagot ay dahil sa sobrang pagtutulungan ng Hollywood at ng Pentagon. Kaya ito ay isang pelikula, ang Saving Private Ryan, at ginawa ito noong taong 1998. At isa ito sa mga pelikulang may pinakamalaking kinita sa kasaysayan ng Hollywood kung saan ang isang private na nagngangalang Ryan ay nawala sa likod ng linya ng kalaban sa Europa at ang kanyang mga kapatid ay napatay lahat. Kaya ang kanyang ina ay sumulat ng isang galit na liham kay General Marshall at sinabing, "Lahat ng anak ko ay patay na maliban sa isa at siya ay nawawala." At si General Marshall ay nagsabing, "Hindi natin maaaring hayaan ito, magmumukha tayong masama nito. Kailangan nating manalo sa home front." Ang Europa, ang labanang ito, ay pangalawa lamang sa home front. Kailangan nating tiyakin na ang mga mamamayang Amerikano ay buong pusong sumusuporta sa digmaang ito. Kaya nagpadala siya ng isang team na pinamumunuan ng lalaking ito na ginampanan ni Tom Hanks para hanapin at iligtas si Private Ryan. At nagawa nga nila ito, ngunit sa kapalit ng kanyang buhay. At ang pelikulang ito ay base sa isang liham na isinulat ni Abraham Lincoln sa isang ina noong American Civil War, noong 1864. At itinuturing ito na isa sa mga pinakamahusay na isinulat ni Abraham Lincoln. Kaya, Amber, maaari mo ba akong tulungang basahin ito? Mahal na ginang, ipinakita sa akin sa mga file ng War Department ang isang pahayag ng Adjutant General ng Massachusetts na kayo ang ina ng 5 anak na lalaki na namatay ng may karangalan sa larangan ng digmaan. Nararamdaman ko kung gaano kahina at kawalang saysay ang anumang mga salita ko na susubok na aliwin kayo mula sa pighati ng isang pagkawala na napakabigat. Ngunit hindi ko mapigilang ialay sa inyo ang kaaliwan na matatagpuan sa pasasalamat ng Republika na kanilang ipinagtanggol hanggang sa kamatayan. Dalangin ko na naway paginhawahin ng ating Ama sa Langit ang hapdi ng inyong pangungulila at iwanan lamang sa inyo ang itinatanging alaala ng mga minahal at nawala at ang taimtim na pagmamalaki na dapat ay sa inyo dahil sa pag-aalay ng ganoon kalaking sakripisyo sa dambana ng kalayaan. Ang inyong tapat at may paggalang, A. Lincoln. Napakahusay. Ang sakripisyo sa dambana ng kalayaan. Kaya ang ating demokrasya, ang ating republika, ang ating Diyos. At ang ating sakripisyo ay sulit hanggat mapapanatili natin ang ating kalayaan. At ito ang nagtatakdang teolohiya ng militar ng Amerika. Ito ang nag-akay sa militar na maging higit na isang makina ng propaganda. Ito ang pelikulang Black Hawk Down. Kung napanood ninyo ang pelikula, tungkol ito sa mga special forces, ang Delta Force, na pumasok at nagligtas sa isang piloto nang ang kanyang helicopter ay pinabagsak sa Somalia. At ito ay base sa isang aklat ni Mark Bowden na isinulat tungkol sa insidenteng nangyari noong huling bahagi ng dekada 90. Ang problema ay ang pelikulang ito ay purong kasinungalingan. Sa libro, ang totoong nangyari ay pinabagsak ang helicopter at binihag ang piloto ng mga Somali. Pero maayos ang naging trato sa kanya at kalaunan ay pinayagan siyang makauwi matapos magbayad ng ransom ang gobyerno. Okay? Iyan ang totoong nangyari sa tunay na buhay. Pero sa pelikula, ang nangyari ay pumasok ang Delta Force at iniligtas ang piloto mula sa mga nagtatangkang kumidnap sa kanya. At ito ay bumabalik sa mito ng No Man Left Behind. Ngayon,
May isang napakahalagang eksena sa Black Hawk Down kung saan hinarap ng isang general ang Delta Force. At ang Delta Force ay binuo para sa mga ganitong uri ng operasyon. At ang sinabi ng general sa Delta Force ay para kayong mga cowboy. Ang ibig niyang sabihin ay, kayo, ang Delta Force, ang Special Forces, pakiramdam nyo ay mas nakakataas kayo sa lahat. Akala nyo ay sa inyo umiikot ang mundo. Akala nyo ay dapat kaming lahat ay magsilbi sa inyo. Masyadong mataas ang inyong mga ego. Ang tanging mahalaga sa inyo ay ang sarili ninyong karangalan. At sa huli, ang inyong ego at kayabangan ang magiging sanhi ng inyong pagbagsak, pati na rin ang pagbagsak ng militar ng Amerika. Okay, ito ay isang pelikula. Ito si Jessica Lynch. At noong 2003, naglilingkod siya sa digmaan sa Iraq. Sa Iraq pala, pasensya na. Ang kanyang grupo ay naligaw at naambush ng mga Iraqi at pagkatapos ay kinidnap siya. Pero dahil sugatan siya, dinala siya ng militar ng Iraq sa isang ospital, isang pampublikong ospital. At ang mga tao sa ospital ay napakabuti ng trato sa kanya at sinubukan pa nilang pauwiin siya gamit ang isang ambulansya. Pero noong sinubukan ng ambulansya na makarating sa mga Amerikano, binomba ng mga Amerikano ang ambulansya. Kaya kinailangan bumalik ng ambulansya, pero ipinaalam ng mga Iraqi sa mga Amerikano kung nasaan siya at sinabi sa kanila na maaari niyo siyang sunduin kahit kailan. Okay? Ligtas siya. Inaalagaan namin siya, pero kung gusto niyo siyang iuwi, ayos lang. Ang naging tugon ng mga Amerikano ay nag-organisa ng Special Forces para pumunta at iligtas siya kahit na hindi naman siya nasa panganib. At iniulat ng media na siya ay ginahasa, binugbog at binihag. Okay? Kaya iyan ang ginagawa ng Pentagon. Ang Pentagon ay isang makinarya ng propaganda. Wala itong pakialam sa katotohanan. Ang mahalaga lang sa kanila ay subukang gumawa ng mala Hollywood na pelikula mula sa isang pangyayari. Okay? Kaya ang pangunahing inaatupag ng Pentagon ay ang gawing pelikulang Hollywood ang isang digmaan. Iyan ang kanilang mentalidad. Alam natin ito dahil si Jessica Lynch, matapos siyang mapalaya, ay lumabas sa TV at sinabing nagsisinungaling ang militar tungkol sa insidente. Hindi kailanman ako binugbog. Hindi ako nanganib. Napakabait ng trato sa akin ng mga tao sa ospital. Sa katunayan, kinakantahan pa ako ng mga nurse para makatulog dahil sa sobrang pag-aalala nila sa aking kalagayan. Kaya ito ay isang malaking problema para sa militar ng Amerika, para sa Pentagon habang nilalabanan nila ang digmaang ito. Maaari nyo pang gawin ang kalokohang ito kapag Somalis at Iraqis ang kalaban nyo, pero laban sa mga Iranian, kailangan nyo ng kabuuang digmaan. Kailangan ninyong mag-focus sa ekonomiya, organisasyon at lohistika. Itigil nyo na ang kalokohang ito sa pagpapaganda ng imahe at naratibo. Sa kasamaang palad, naging mentalidad na mismo ng Pentagon ang gawing mala Hollywood na pelikula ang digmaan. Ito ay isang papel na isinulat ni Kenner Merles sa Brown University at ang tinatalakay ng may akda rito ay kung paano magkakampi ang Pentagon at ang Hollywood. Kaya maaari mo bang basahin ang tatlong pangunahing punto? Amber, kapalit ng paggamit ng mga kagamitang militar at tauhan, ang mga producer ng pelikula at programa sa TV ay dapat sumunod sa patakaran sa libangan ng Pentagon kabilang ang mga pagbabago sa script para umayon sa militar. Mga layuning kabilang ang recruitment at public relations. Mula nang magsimula ang industriya ng Hollywood entertainment mahigit isang siglo na ang nakalipas, mahigit 2,500 pelikula at programa sa TV na may temang digmaan ang ginawa sa tulong ng Pentagon. Ang mga pelikula at palabas sa TV na tinulungan ng Pentagon ay inilalarawan ang mga digmaan ng US bilang kinakailangan at maluwalhati. Habang minamaliit o binabaliwala ang pinsala sa tao, lipunan at kapaligiran na dulot ng digmaan, lalo na para sa mga sibilyan. Ang mga sundalong Amerikano ay karaniwang ipinapakita bilang mga marangal na bida, habang ang mga hindi Amerikano na itinuturing na kaaway ng Amerika ay palaging binibigyan ng stereotype. Kaya ang sinasabi ng papel na ito ay
ginagamit ng Pentagon ang Hollywood upang turuan at i-brainwash ang mga Amerikano na maniwala na ang digmaan ay mabuti. Kaya totoo yan. Ngunit ang totoo rin ay sa pakikipagtulungan sa Hollywood, nababrainwash din ang Pentagon na maniwala na ang digmaan ay maaaring maging katulad ng sa Hollywood. Maaari itong gawing perpekto. Hanggat nakakagawa ka ng magandang script, magiging maayos ang lahat sa huli. At ito ay hahantong sa sakuna sa Iran. Kaya isiping muli si Donald Trump kung saan ito ay isang bigong ground invasion. At kung ito ay isang bigong pagsalakay, ang gagawin mo ay babalik ka, uupo kasama ang mga planner ng Pentagon at aalamin kung ano ang naging mali at kung paano hindi na mauulit ang pagkakamali. Ngunit ayaw aminin ni Donald Trump na ito ay isang bigong ground invasion. Kaya gumawa sila ng isang hangal na pelikulang Hollywood, isang hangal na script ng Hollywood na ito ay isang pagliligtas sa isang Amerikanong piloto na gagawing pelikula sa Hollywood sa hinaharap. Kaya mula sa kanilang pananaw, ito ay isang malaking tagumpay. At ito ay magdudulot ng mga problema dahil kung ito ay isang malaking tagumpay, gagawin mo itong muli, hindi ba? At kung iniisip ng mga tao na ito ay kabiguan, patunayan mong mali sila sa pamamagitan ng pagkakaroon ng matagumpay na ground invasion. Kaya sa kasamaang palad, ang katotohanan ay ang Amerika ngayon, ang militar ng Amerika, ay masyadong pinamumunuan ng mga special forces, ng Delta Force, ng Navy SEALs, na ang tanging interes ay ang kanilang sariling karangalan. Sige, hindi ko sinasabing lahat sila, pero sinasabi ko na marami sa kanila ang nakakaunawa na pagkatapos ng digmaang ito, maaari silang pumirma ng kontrata para sa libro. Maaari silang magsulat ng libro, kumita ng milyon-milyong dolyar na gagawing pelikula, at pagkatapos ay magiging superstar sila. Kaya ganoon ang kanilang pag-iisip at ang dapat nilang iniisip ay organisasyon, lohistika at ekonomiya dahil ito ang tatlong bagay na nagpapanalo sa mga digmaan. May mga tanong ba kayo? Sa tingin ko rin ay malamang na gumawa ang Amerika ng pelikula tungkol sa pagliligtas sa mga pirata sa Iran. Ngunit sa tingin ko ay magiging katulad ito ng Saving Private Ryan. Pero maaari mo bang sabihin sa akin kung ang plot ba ng Saving Private Ryan ay totoo o gawa-gawa lang ito? Isa lamang itong gawa-gawang pelikula. Karamihan sa mga bagay na ito ay gawa-gawa lamang. Hindi talaga sila nagtatapos sa paraang ipinapakita nila. Ngunit ang problema sa Hollywood ay napaka-mapang-akit nito. Napaka-kakit-akit nito, kaya iniisip ng mga tao na totoo ang mga ito. Iniisip ng mga tao na ang pelikula ay mas totoo kaysa sa totoong buhay. At ganyan hindi lamang gumagana ang Pentagon, kundi pati na rin ang buong lipunang Amerikano ngayon. Ang mga Amerikano ay nabubuhay sa sarili nilang mundo ng pantasya na nilikha ng Hollywood. At ang mga realidad ng digmaan ay masyadong malayo para pakialaman nila. Ibig kong sabihin, iniisip ng mga Amerikano na sa pinakamalalang sitwasyon, tataas lang ang presyo ng pagkain. At hindi mo talaga maisip kung paano babaguhin ng digmaang ito ang mundo, pati na ang Amerika magpakailanman. Gaano pa karami sa mga palabas na ito ang sa tingin mo ay kayang tususan ng Amerika na muling gawin? O sabihin na nating gaano pang beses kailangang matuto ang Amerika na maunawaan na ang ganitong mala Hollywood na palabas ay hindi na gagana para sa kanilang plano. Gagana ba ang mga ito kailanman? Iyan ay isang magandang tanong na sasagutin. Hinding-hindi sila matututo. Dahil namumuhay sila sa ibang realidad. Tulad ni Donald Trump, na pinaliligiran ang sarili ng kaktaong nagsasabi lang ng gusto niyang marinig. At ang dahilan kung bakit kaya niyang humarap sa media at sabihing isang malaking tagumpay ang pagliligtas sa isang piloto. Ang dahilan kung bakit kaya niyang gawin iyon ay dahil siya mismo ay naniniwala rito. Namumuhay siya sa isang alternatibong realidad. Isang mundo ng pantasya
At iyon ang dahilan kung bakit napakakapani-paniwala niyang nasasabi sa media at sa mga mamamayang Amerikano na ito ay isang malaking tagumpay. Kahit na kung titingnan mo ang ebidensya, ito ay matinding kabiguan at sa kasamaang palad, hindi ito magbabago. Habang nagpapatuloy ang digmaang ito, magkakaroon pa ng mas maraming insidenteng tulad nito. Sasabihin lang natin na isa itong kabiguan na pinalalabas ng militar ng Amerika at ni Donald Trump bilang isang napakalaking tagumpay. Kaya naman patuloy na maniniwala ang Amerikano na maayos ang takbo ng digmaang ito. At alam natin ito dahil ito mismo ang nangyari sa Ukraine. Nitong nakaraang taon, dinodomina ng Russia ang labanan at marami nang napatay na mga Ukrainian. Isang sakuna ito para sa Ukraine. Pero hindi mo ito malalaman kung Amerikano ka, kung isa kang karaniwang Amerikano dahil sinasabi sa iyo ng balita na maayos ang takbo ng digmaan. Isang araw na lang at babagsak na si Putin. Isang araw na lang at guguho na ang ekonomiya ng Russia. Mag-aaklas ang mga Ruso at mapapaalis sa pwesto si Putin. Isang araw na lang at makakarating na ang mga Ukrainian sa Moscow. Ganon din ang sitwasyon dito kung saan isang araw na lang at susuko na ang Iran. Isang araw na lang at guguho na ang ekonomiya ng Iran. Mag-aaklas ang kaptao at magkakaroon na ng kapayapaan sa Middle East. Kaya sa kasamaang palad, ito ang modernong digmaan kung saan ang mahalaga talaga ay ang panlabas na anyo o optics. Pero muli, kung gusto mong manalo sa digmaang ito, huwag kang mag-focus sa optics dahil sa huli, niloloko mo lang ang sarili mo. Pero sa kabila niyan, malakas ang Amerika sa ganitong uri ng Hollywood at eksena ng digmaan pero sa tingin ko ay hawak pa rin nila ang dominanteng posisyon at taglay pa rin ang pinakamalakas na sandatang militar sa mundo. At mayroon pa rin silang soberanya para magdikta at kontrolin ang marami sa kakbansang iyon. Paano mo may paliliwanag iyon? Tama ka naman na ang Amerika ay isa pa ring imperyo at hindi babagsak ang Amerika dahil sa digmaang ito. Sa pinakamalalang senaryo, matatalo sila at uuwi na lang. Kaya ang isang bagay na gusto kong pag-isipan natin ay ang estratehikong layunin ng Amerikano at ng Iranian ay hindi naman talaga nagbabanggaan sa isa't isa. Kaya kung titingnan mo ang mga Iranian, gusto nilang mapaalis ang Amerika sa Middle East. Gusto nilang sirain ang pandaigdigang ekonomiya at gusto nilang pigilan ang Israel. May katuturan ba iyon? Ito ang tatlong estratehikong layunin ng Iran. Ang paalisin ang Amerika sa Middle East, magpakailanman at pigilan ang Israel. Hindi mo pwedeng sirain ang Israel dahil meron silang nuclear weapon. Pero ipapakita mo sa Israel na malakas ka at kaya mo silang saktan kung lalampas sila sa hangganan at gusto mong sirain ang pandaigdigang ekonomiya sa paraang makikinabang ka. Kaya ito ang tatlong estratehikong layunin ng Iran sa digmaang ito. Tingnan naman natin ang Amerika. Ang layunin ng Amerika ay sirain ang Iran bilang isang bansa. Na ang ibig sabihin ay sisirain mo ang desalination plant, ang planta ng kuryente, ang universidad, ang reservoir, at susubukan mong lumikha ng etnikong hidwaan paghiwa-hiwalayin ang Iran. Kaya hihikayatin mo ang etnikong pag-aaklas sa buong bansa. Ngayon, ang huling bagay na gusto mong gawin ay ihiwalay ang Iran. Kaya gusto mong sirain ang kakayahan ng Iran na makipagkalakalan sa Russia at China. Kaya kung titingnan mo ang nangyayari, ang isang kakaibang bagay sa digmaang ito ay ang estratehikong layuning ito ay hindi nagbabanggaan sa isa't isa. Kahit na makamit ng Iran ang kanilang strategic objective, hindi nito mapipigilan ang Amerika na makamit din ang kanilang sariling mga strategic objective. Kaya, sa madaling salita, sa pagtatapos ng digmaang ito, ang maaari nating asahan ay makakamit ng parehong bansa ang kanilang strategic objective. Ibig sabihin nito, ang Amerika ay wala na sa Middle East.
napahiya ang Israel at nawasak ang pandaigdigang ekonomiya. Pero kasabay nito, wasak din ang Iran bilang isang nation state. Ito ay nabalkanisa. Kumbaga, binalik sila sa panahon ng bato. Malinaw ba to? Kaya sa kasamaang palad, dahil magkaiba ang kanilang strategic objective, iniisip ng parehong bansa na mananalo sila sa gyera. Marahil sa pananaw ng iba ay natatalo ang Amerika sa digmaan. Pero mula sa perspektibo ng Amerika, dahil sa paraan ng pagbuo nila ng kanilang strategic objective para sa kanila ay nananalo sila at iyon ang dahilan kung bakit iniisip nilang anumang araw ay susuko na ang Iran. Pero mula naman sa perspektibo ng Iran, iniisip nilang nananalo sila at anumang araw ay susuko na ang Amerika. Iyan ang dahilan kung bakit imposibleng mapagkasundo ang dalawa para sa isang peace settlement. Malinaw ba to? Kaya sa Huwebes, may gagawin tayong napakagandang bagay. Magkakaroon tayo ng midterm examination, pero sa halip na ako ang mag-test sa inyo, kayo ang magte-test sa akin. Kaya ang gusto kong gawin ninyo ay pag-isipan ang natutunan natin ngayong semestre at subukang hanapin kung saan ako maaaring nagkamali o kung nasaan ang butas sa aking lohika. Gusto kong i-test ninyo ako. Malinaw ba? At totoo rin ito para sa YouTube kung sa tingin ninyo ay may mali sa aking lohika o kung hindi kayo sumasang-ayon sa sinasabi ko, magtanong lang kayo. At babasahin ng asawa ko ang comment sa YouTube at pipili ng tanong na sasagutin ko sa Huwebes. Kaya sa Huwebes ay magkakaroon ng midterm examination. Pero sa halip na ako ang mag-test sa inyo, kayo ang magte-test sa akin. At maging kasing higpit at kasing lupit at kasing hirap hanggat gusto ninyo. Nag-enjoy akong tinatanong at sinusuri. Kaya ang Huwebes ay magiging masaya. Magkita-kita tayo sa araw na yon.